yung inspiration and motivation na like Vanessa, you have to go over dun sa isa pa sa number 4 para maka-assure ka ng bronze. And Elrin, yung mga world champions. And si Jan, ganun din. Parang pang-8, kailangan niyang 3 yung lampasan para maka-medals tayo. Ano yung, within the coming months, ano yung kailangan yung itulak pa sa sarili niyo na makakapagbigay dagdag ng lakas sa inyo, hindi lang sa mental, pati sa physical, siguro pati rin sa mga, sa buong pamilya nyo. Ano yung inspiration and matinding motivation na makakapagbigay sa inyo ng, ng maabot yung goal nyo? So sa akin po is, kailangan malaki pong improve, nag-i-improve ko sa akin. So, sa akin first name ko lang po talaga na yung maganda po yung environment na pagkatrainingan. Tapos yung encouragement at saka patience po at saka expertise po ng coach is malaking factors po yun sa amin po mga athletes po sa pag-prepare po namin sa Olympics po. So kailangan po we have to put our goals po in our heart and mind po para po maging posible po yung impossible po na iniisip ng ibang tao. Yes. Okay, Erin, ano daw yung pinakadagdag pa? Ang pangdagdag motivasyon? Sa akin naman po, yung pinagkukuhanan ko ng lakas na makukuha ko yung medal para sa papa ko po. I-alay ko sa kanya. Kahit wala na yung papa ko, nag-promise ako na kukunin ko yung medal for Olympics. Patuloy sa nahandog sa nawalang papa ni Elrin. Si John. Sa akin naman po is my past. My past kasi, yung mga nakaraan ko noon na... Yung mga past experiences mo. Galing pagkabata. Na ako lang mag-isa. Binubuhay ko sarili ko. Yun lang. Sabi mo noon sa isang interview namin, para kang asong gala na walang tahanan. Doon ka sumasandig, gusto mong magkaroon ng malaki at mag-aarang tahanan. Kaya ang pagiging Olympian, i-take mo ang opportunity, John? Yes, sir? I guess, Juliet, isang factor na tumutulong malaki sa kanila talaga is yung miracle na pinalabas, na nagawa ni Heidelin. Kasi Heidelin, at their age now, they are in a better performance than Heidelin before. Kasi si Heidelin talagang sumikap, umakyat to 28 years old. Magandang umaga po, Chairman. Nandito ka na, malakas talaga si Nelson. Is visiting us here sa PSA Forum. Siguro masagot niya na rin yung kiliti ko kanina. Oo, kasi dito pa siya. Yes. Mamaya, sir, after the session, Anyway, I'm sure mamaya na kasi kayo. naman, with all due respect, nandito na siya. So, mabuti na yung masagot niya rin yung sinabi ko kanina. But anyway, yung panalo ni Heidelin kasi has inspired all of them. Heidelin, in her growing years, was not really that up there like them, no? 20 years old pa lang ito, number 5 in the world na siya. Number 5. Si John is number 5 in the world. There are 2 positions or 2 spaces to bronze and silver. That's why I remember the media who were with us in Tokyo, on the day before Heidelin took the medal, nagbe-breakfast ko kasama ng media. Sabi nila, kung napakasama naman, walang medalya, magtatapos na tayo sa Tokyo. Kaya sabi ko, with the help of God, silver, gold tomorrow. I tell you, talaga ako, silver, gold tomorrow. But inside me, I was asking the Lord for the gold. Sabi ko, sana bigay mo na before I go. Before I go. Yes. To give us a gold, I can go. That was my promise to the Lord. And it happened. I can go. But what happened was, it was my wife na kinuha niya, hindi pala ako.
parang kwento nung Miriam, yung kwento, yung Biggest Gross movie ba yun? Si Ding Dong? Parang gano'n eh. Ako ang humihingi, Yes. si Mrs. yung kinuha. Ano ba to? So with this, So, yung panalo ni Heidi, one of the biggest positive and inspirational views for me is because they will all, I want them all to be very rich like Heidi Lee now. So, number 5 is 2 positions away, 2 places away from bronze. Uwi ito sa Bohol, milyonarya na ito kung makakuha ang bronze. Isa with John and ito. But I'm sure in the Olympics in Los Angeles, they will still be around. Yes. So marami pang oportunidad para sa And kanila. that is my happiness. Yes. Okay, na makabidalya sila uli, makabidalya ang Pilipinas. Siguro, konting kiliti lang, na kung manalo pa kami medalya sa Olympics uli, sana mapasok kami sa ROTC Games. Kasi ginagawa ngayon sa Bacolod, hindi na ako sumipot sa opening or whatever, kasi nawala ang weightlifting eh. Nawala na kami sa tip-ed, sa palaro. It's a stupid move. I will be very blunt and quote me. Kasi 5 years, 10 years na ako nagkakampanya sa tip-ed, ilang beses na ako ng personal, ng kampanya, hanggang ngayon walang weightlifting. Pag umabot ko kay Vice President, sana maawa ka rin sa mga bata sa Pilipinas. Kasi we win the gold for the country. Eh wala eh. Hanggang ngayon demonstration eh. Mabuti pa yung paddle, tennis player ako eh. Ayoko ng paddle. Hindi naman ang Olympics yan, pero nandun na. POC ba? Pumasok sa POC. Biglang papasok. Hindi pa ako sorry lang sa mga paddle players ha, tennis player ako eh. I'm sorry ha. I tried paddle ball. It's for the old people like me, but I still play tennis. Okay? Sige, Joey. One quick question lang kay Vanessa kasi with due respect kila Erwin, si Vanessa kasi parang sinasabi ng karamihan na parang he rest to Hidilistro kasi nga bata, tapos batang naka-Olympics, as magaling na talaga tulad ni Hidilin. So ano yung masasabi mo na ikaw ang sinasabi na isa sa mga heroes apparent kay Hidilin? Nakaka-overwhelm ko na ganun po yung sinasabi ng mga tao sa akin. And sana po, kahit gano'n na sinasabi, hindi naman po siya nakakapagdagal ng pressure. Sa ngayon nga po is more excitement ko yung nararamdaman ko sa upcoming na Olympics ko. Okay? So Vanessa, talk to our mga kababayans. Baka hindi ka na namin muli maibalik sa PSA bago kayo umalis for Paris Olympics. Kaya ngayon pa lang, your promise to our kababayans and your appeal for support. Please. Sa lahat po ng Pilipino po na sumusuporta po sa amin, sana patuloy niyo po rin po kaming suportahan sa paghahanda namin at saka sa laban namin sa Paris Olympics po. Anong pangako mo sa amin? Ipapangako ko po sa inyo na kaming tatlo po, gagawin po namin lahat ng best po namin para makapag-podium po sa Paris Olympics. Erwin, short message. Erwin, go. Si Chairman nandyan. Si Pag-uwi natin, pag may medalya kayo, milyonaryo na kayo. Yes! Oo, nabibigyan ni Chairman ha. Erwin, ikaw naman. Anyway, Yes. with all due respect, Joey, maski si John, ito, number 5 din in the world. Yes. So anything can Konti na happen. lang. Relax lang. Let God do the rest. Okay? Yes. John, ikaw muna. Mensahe mo at sa bayan. Pangako. Pangako ko na gagawin ko lahat, makakuha ko yung medalya. Yes, okay. And Erwin. Pangako ko po sa lahat ng bayang Pilipino po na i-uwi ko sa Pilipinas yung medal sa Olympics. Yes, ayan, at least. Okay. And Kong. I would like to stress the fact that let us give tribute to Heidi Lim.
because her goal in Tokyo inspired not only these three, but all the ships. She's the shepherd. She's the one who led the way. But fighter si Heidelin. So I would like to pay tribute that in spite na natalo siya, she's not with us anymore in this game. We owe her all the gratitude na siya ang nagsimula ng pagbangon o paglakas ng weightlifting team sa Pilipinas. And rest assured that as long as I heard my basketball pa na sa papalit sa amin dito, basta Presidente si Nelson nandyan, at ito, nagugulat ako kasi puno eh. I'm very glad that PSA Forum now is, it's a nice place, Chairman, salamat. I like this place. Kasi dati noon, punta ko sa Malate, kung saan akong mga kakain. It's not the lunch anymore na masarap eh. Ito eh. Ang pagsama-sama natin, ang dami nyo eh. I don't have to call anybody anymore. Nandito pala kayong lahat. So Nels, congratulations, partner. And Chairman, may konti lang kong kiliti sa kanila. Maybe I will tell you later on. If you don't want to speak here, I will tell you what I said, no? Anyway, si Coach Villavicencio, nag-antay rin. So, kung wala na kayong question, ako'y nagpapasalamat ng buo. Buong puso, nagpapasalamat kami of all our private sponsors, our national coaches, the parents, no? Mga magulang nito. Yes. Mga magulang, lahat ng magulang na nagsasakripisyo para makapunta sila sa Paris Olympic. I want to thank everybody, especially media also for helping us promote our sport that has been neglected by DepEd and ROTC. Okay? Sorry lang ganyan, kilala nyo ako noon eh. Noon pa, kilala nyo na ako eh. Sa Congress, sa dito, tumitira ako diretso eh. Wala. Sige. Sir, maraming salamat po sa inyong oras, no? Ating mga atleta. More power, nasa likod nyo ang suporta ng TSA. Maybe the chairman can have a picture with us. Yes, picture with the chairman. Magbabalik po ang ating TSA Forum for Basketball. Maraming salamat po. Okay, ang photo of with the chairman.